Hello, Yana. Ng pregnancy signs lang. Grabe. Ang sign kung ano ka. I absolutely don't have an idea. Galing mo, sa ano sa slavery. Ayun. Slavery to righteousness, ah. By the way, running ng recording ta ako na naman itong nagalbatian nila. Hello, guys. May gabi sa tanan. Thank God for keeping us for another week. For the whole week again. Renewing our minds and replenishing our strength, no? Especially sa mga nakakriatinda. Naga-provide, providing all of the things that we need, no? And giving us the things that maybe we don't really need, right? Dumudamo sa mga bagay, hindi taman need, pero ginatag sa Diyos aton. Na, tapos rin naman tintin, sila kaya mas lang, extra favor, gini panawag siguro di. I'd like to call them extra favor. We don't need a lot of things, but we have them anyways. Pero, ang sa amo na blang nga discussion, si Vincent Chong meron sa sang comment na, nga ang word ko nga need, it's something na pwede mo na lang sa i-eliminate from reality altogether, bla. Ang iya nga point, na blang, ang tanan-tanan mo nga, inablang you want it because you need it. Viewing bala sa perspective sa sovereignty sa Diyos, nga tanan-tanan nga abot sa imo kinahanglan mo na iya because these things ang gamold sa reality mo. Bladok amo na iya nga concept. Nga you want mo ang salvation because need mo sa. Dok amo na bala nga idea. Pero mayara mangguro aspect sa life ta nga why ta gani ka balungan need ta pero ginatag sang Ginoo sa aton bala. There are things that we don't necessarily or consciously want them pero need ta sila. For example, breathing. For the whole day to day, did you realize that you want to breathe? I don't think so, 'di ba? It naturally comes, you need it. And pero if you think about it, you will want to breathe, right? Pero so dira man siya mamdagdag. Anyways, thank God. What a great way to end the week studying the Word of God together. Welcome, Jaime. Pero di nag-absent lang kayo sa welcome din. Na 27th session na sa aton nga chronological New Testament series. Ang first session ta sa July pa to last year. Imagine na 8 months ago, ha. Sabi. 8 months ago pero ara pa lang to sa John chapter 2. No. And last week covered ang chapter verses 43 to 51 sa chapter 1 sa John. Amo to sang time nga nagastorya si Philip ug si Nathaniel. Before that, na-cover ta sang gastorya si sang nagupod si Andrew, si John kay Jesus, right? Na witness ta ang mga some of the things, like for example, ang authority ni Jesus sa pagtawag sa disciples, yeah, we saw that. No? Follow me. May mga mo nagli. Kadto tos plaza, bikag follow me. Why tan amo na iya? No, maybe si Mark Bera. No? Ang isa sa mga nakita, the work of the Holy Spirit, no? Ang inablang transformation sa tao nga ma-observe mo gid, right? Observable transformation sa minds and disciples as Jesus called them. Imaginable, these adult males, they know what they believed in. Nabalang kabalo ni sa doktrina sa Judaism, yeah, they know that the Messiah is coming. They know about Adam. They know about Abraham, Moses, and so on. History sa Judaism, they know it. But sang pag-abot ni Jesus, right there and then nagpati sila, right? And then ang result sina, no? The result of Jesus calling them, ang ilab lang immediate nga trust.
Now we have found him. We have found the Messiah. We have found him, the Son of God. Mama na. Proclamation nila, kag acknowledgement nila sa kung sino si Jesus. Amo nang nakitaan ta a week ago and 2 weeks ago. Tonight we will try and cover John chapter 2, verses 1 to 11. We'll do our best to cover it. I'll read the text. Verse 1, on the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there. Jesus was also invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them up to the brim. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water now become wine and did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew, the master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now." This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. Pray tayo. Father, we commit this night to you. Tagay kami sang kaalam to understand this, and gay kami sang kalipay, humility, Ginoo, and help us understand. In Jesus' name we pray, amen. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. Anong ginamin niya on the third day? Well, it only means nga the event or the wedding in Cana happened 3 days after sa conversation niya with Philip and Nathaniel. Ang aton la session last week, di ba nagsurya si Philip kasi Jesus si Nathaniel nagsurya, right? Ato blang anything good come out of Nazareth, mamamo na. And then, ini nga next na session, chapter 2, verse 1, ang introduction ni John is on the third day. So meaning, third day after sa to. After sang incident, ang pagitan niya sa aton nga, ang pagitan sa aton nga session last week, ang subong session is 3 days. Pero sa aton niya 1 week. Kaysa mo natin mag-meet sa semana. Anyways, so we are basically talking about an event 3 days ang pagitan between the event last week. Okay? Kagti, ang wedding ko na sa Cana ang Cana sa Galilee man. Di ba ang Nazareth sa Galilee man sa hometown ni Jesus? Mga mga is home 6 pakadto sa Valley ang kalayoon guro. From ang kalayoon sang Cana to Nazareth sa hometown ni Jesus from dire pakadto sa balay ni Bong mamo na guro. Mga around 7 to 8 kilometers. Somewhere there. Normal niya distance para lakton. No? Subong niya lakton, mahanin pa kadto siya ni Bong tagon kabuang. Okay, ang timing sa sining nga marriage, ang timing sa sining nga wedding, somehow it gives us a glimpse bala sa kung ano ang Jewish customs before. Kiti ang mga rabbis, ang mga teachers or ang rabbi plural na gani. Ang mga rabbi sa una, may grabe la involvement biskan sa mga kasal sa mga tao ya ang dugi na intrude nila bilang lives ang mga tao biskan sa mga aspect. For example, ang virgin kasal usually Wednesday na sa kag ang balo naman niya or ang divorce naman ang kaslon usually ara sa gato pa sa Thursday. Kay ang Sanhedrin or ang council meeting sila every Mondays and Thursdays mo. So kung may matabo nga dispute, for example, ang bride nag-claim sang virgin sa tapos na find out sang husband hindi gali no kung ano man ang chismis minasagap ya pwede sa maka-dispute sa council nga ang claim sa akon nga plang asawa na mo ni pero I've discovered nga buti gali so may mga investigation na nga matabo
It's a curious thing ang may mga amon ano. Subong yung na naman na yan. Pero so mangkot ka bala, what if be na-find out sang bana nga ang wife yung nagbinutig siya. So ang matabo sina ma-raise sa concern sa council, and then it's either i-divorce siya right away or buhinan niya yung financial obligations. Muna bala? Or ipakaskasuhan niya kitang babayi amo ng tupan siya na da. And then, well, of course, matupa ka na sa mga situation like, bala palang gaegid, blah, blah, blah. Do, i-judge mo din ang muna culture. Bala kayo, supposedly, why kalabot sina mo? Right? Why would you even think about that kung palangga mong babae? Right? Pero we also need to understand nga hindi ta pwede ang aton culture isampaw to sa ila culture. Bala, lain ang aton nga thinking subong para sa una. Sa ila, big deal na yan. Although, hindi mong gurutanan na muna. Tamo si Joseph gani sa nabalaan niya nagbusong si Maria ang iya diyon nga instinct ang betrothal namon null and void namon do kamo na bla although in secret so may mga amo nga bagay masiling ka nga hindi palangga ni Joseph si Mary. I don't think so kay ang gin-display ni Joseph nga faith and obedience kag commitment kay Mary later on nang hindi man matawag hindi palangga pero nga sa nabalaan niya nga si Maria gabusong nga ado i-divorce pa, no? I mean, you see ang impact bala sa utok sang lalaki sa una, although let's put love into the equation, ga-factor in gidya whether or not ang babae nagbinutig or wala. Do bla. Betrayal siya no? 500 years prior sa nga instansya, ang mga kasalya nang gakatabo sila sa feast day, no? Gina-avoid ang mga Sabbath wala kay base ang pag-keep sang Sabbath ma-interrupt bala sa celebration sa marriage so kamo na ang imo bla nga limbawa idungan mo do para sa nagindungan mong Christmas ang birthday kagang kasal mo do ka bla do ka off no lain man ay ang enjoyment sang Christmas lain man ang enjoyment sa birthday wala ti sa mga Pinoy naman ganun medyo gatipid na money sa mo na no idungan na tanan na tingob na lang. So una may mga amo na style, no? Kagti the fact bala nga ang verse 2 nagasili nga Jesus was invited to the wedding with his disciples. Ang hambal sa verse 1 pwede nga and the mother of Jesus was there. Ang idea bala nga si Mary invited to, no? It could mean nga close relative to gurong kasal. Maybe it's a relative or maybe it's a very close family friend. Kaya ang nanamian ko din nga parts ng text siya, invite si Jesus ng disciples niya. It means mga normals lang na tao right? I think if you are invited to a wedding, it could mean nga may pleasing nga personality. Kaya sa experience bisang nga mga friends ta gidya nga do na offend tawid ta napang invite, di ba? Pero hindi ta man sila enemy, right? Pero nablang friends pa man pero do so hindi na kuha na sa list si Mel ang grow exception bisang mabatasan na mo na gina-invite na lang maluoy ka man recorded Sila kasali. Invite na lang. invite na lang kay mo matakid maramigo na si maradaan do gino pero tama na yan no kay ang nga gin-mention ko na kay mayara ta sa mind ta sang idea nga ba si Jesus mga weirdo to sila no kay mga miracle mama na pero no hindi mo na they were normal people right normal people tapos verse 3 siling when they ran out of wine the mother of Jesus said to him they have no wine nawad-an sila wine no nawad-an sila wine I think hindi niya nga tungod damo ang guests. Well, maybe tungod nga ang budget gamay. Pwede mo na, no? Kagti ang sang nawatan sila wine, it was an occasion for Christ to reveal man kung ano man ang gusto niya i-reveal. Pero we will cover that in the following minutes. Ang naka-notice sang wine shortage si Mary, right? Tapos, sa kay Jesus, siya naghambal nga they have no wine. Ang concern guro ni Mary, guro nga hindi mahuyaan ang guest no? She spoke to him discreetly.
maybe ko si Jesus ginsuraya aside, no? Ang idea lang, nga ayan ba rin sa Jesus, right? Nga hindi ang guest nga hindi ang host, right? Mangkot ka ba din galing ng confidence si Mary nga, sugiran mo kaya nga, anong labot ko da? You see, ang sabat ni Jesus siya exactly is that. Ang sabat ni Jesus siya, verse 4. And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me?" Ano naman yung labot kung wala sila wine? Why mo din nagkanto para mag-shot, pati why naman Jesus. No, what does this have to do with me, right? Pero kung insindihon mo ang side ni Mary nga ginambal to, for sure, ang iya confidence nagahalin man sa iya nga na-observe man prior, imaginable. Ang mga na-observe ya like, may angel nagsurya siya, may angel nagsurya kay Joseph, miraculous ang iya pagbusong, tapos natabo pa kay Elizabeth na relasyon kay Jesus, no? Kay John the Baptist. Well, for ang pagganto nila sa temple, si Simeon kag si Anna, di ba? May gulpi lang, may nagkugo si Jesus, tapos pinag-prophesy nga, hambal sa akong sa Holy Spirit, hindi mapatay asa, hindi ta ka makita mga style, bla. So, early on, yakabalo na si Maria, yung nga supernatural, ganyan nga, I mean, si Jesus was not a superhuman, he was 100% human, but sa mind ni Mary, something is special about this guy. So, in hope siguro kung masolusyonan ang outage ng wine, ba siguro anong gina-suggest mo Mary mo ulan di wine, no? Kon ang of course kabalo ta sa natabo, right? Jesus miraculously turned water into wine, kabalo na ta na iya, pero kung isuspend ta aning ideya, bala ano yung gidlagan sa mind ni Mary, no? What do you expect, no? Ano gina-expect mo? Nga kuno ba sila ano pang lipongon ta ni sila para hindi na sila mangita wine, no? Tapos ang pag-address ni Jesus wala kay Mary nga woman do nagagather ni mga kontrobersy mga kuno woman, no, disrespectful na kuno, pero as a matter of fact hindi namon na calling even your mother a woman is a remark sa amo nga time of respect bala para sa nang tawag mo ang amay mo sir na balang ko I think common na sa mga sa black community nga ang ilang nga kabataan panawag sa ilang nga mother ma'am o panawag sa mamay sir. It's a regard of respect. Ang idea wala nga bata ta ka, I don't need to be friends with you. I don't need you to like me. I need you to follow my orders para magtadlo nga bata ka. Amo na edo kami amo ng idea bala gintawag man liwat ni Jesus si Maria woman sa John 19 sa cross na, no. So, it wasn't any disrespect or whatnot or ginatulok ni Jesus si Mary as someone nga that nubo siya, hindi naman niya. It was just a respectful regard nga nag-decide si Jesus nga tawgot na mo to no? Hindi ta sa pagbutang-butangan, meaning kaya ang mga theologians milig mag-theologize ni mga kung ano-ano, magnabutang-butangan meaning just read it naturally, bla, no? And by the way, that's how you read the Bible, okay? Miyara tabi sa idea nga Bible niya, it's a special word, so dapat magbasa ta may mga meaning. Hindi naman niya. Amo man na sa, pero what we need to remember is ang Bible is a historical document. We should read it as natural as it comes. Okay? Halimbawa, ang Book of Revelation, puro symbol, right? May mga dragon, mamo na. What we need to understand is ang introduction pa lang daan, it was written to the Jews at that time kag gets to nila ang mga ini nga symbolism. If we don't get it, definitely it is because hindi ito para sa ato na revelation, no? It doesn't mean nga wala significance sa ato as Christians ang revelation, but what I'm saying is reading the Bible should be as natural as it should be, no? Hindi ta bala magsiling mabasa ka Bible tapos grabe yung overthinking hindi no? It is the word of God, but it is also a natural man na dapat sa aton. Okay? So, yeah. That's it. It seems like nga aggressive si Jesus, but hindi amo na. Okay? Simply a rhetorical question. Nga hindi ako yung host ng wedding, nga ako ang imo nga inablang normal nga kuya naman nga kuya wala sila wine ti ano, no? Do ka amo lang gini normal conversation between Jesus and Mary, amo lang gini nothing else, okay?
Pero ti importante ning sugpo niya, my hour has not yet come. Importante na. Kaya ti ang ginamin niya nga my hour has not yet come, nga the time for me to perform miracles publicly, the time for me to display my authority publicly, wala pa nag-abot. Nga aamo na. Kaya matabo, premature sa dakpon dakpon sa agpatsyon. Kaya ti ang iya time to die at ito sa cross, right? Jesus knows that. Kakaladlawan ni gani sang idea nga dumdum ka mo sang storya nga nabagyuhan sila sa dagat. Tapos si Jesus tulog. Tapos gaming bagyo. Tapos gamba mga disciples nga tulog-tulog din siya. So may mga ga-comment nga kaladlawan kiti si Jesus tulog kabalos hindi sang patay mo. Kabalos siya nga sa cross mapatay mo tinggal mapanic gid sa. Tawa. Ganito inasitaan naman mga disciples. Pero anyways, my hours not yet come. My time to display my power publicly has not yet come. Okay. Amo man na no nga spoiler gamay. Amo man na nga gin-transform yun into wine discreetly. Wala iya gin-announce siya nga look at the water. Wish. O di ba wine na? Why sa nagamo na yan, no? Discreetly agin transform into wine. Kag ang nag-take credit gani according sa text ng basa, ang nag-take credit sang namit nga wine ang host pa, hindi siya, right? May mga nakabalo lang maybe si Mary and a few other people. Siyempre matingala tong servants yung tubig ni pagsukad namon wine. Siyempre mga servants kabalo nga may miracle lang natabo. But that's how you ma-make sense bala sang may hours na iyat ka. Masiling ka nga because the question in your mind may hours not yet come nga again perform yung miracles anyways dapat wala again perform kay may hours not yet come, right? So amo na sa how do you make sense of that seemingly contradiction? Amo na gin perform itong miracle gin meet niya ang need nga hindi mo yan tong family at the same time is an introduction man sa iyang power pero discreet lang, right? Kaya siyempre may hours not yet come. Yeah, gi-expect siya. Amo na gani nga why would she tell Jesus that? Pwede man ayang nga makadto sa host mo, pero siguro tungkod nga kilala yan ang host nga kabalo sa nga wine na ni sila kwarta inong bakal wine niya. Amo na nga wine ni gini pag-asa. Kay it would not make sense for Mary to go to Jesus right away kung kabalo man lang sa nga maka-afford man lang ang host sang magdugang bakal wine mo. So amo man ang kay Mary expectant man sa nga Jesus would do something about the situation. I mean, ano daw makita mo to, no? Kay meron ni idea nga tungod nga may hours at yet come tapos king perform anyways though mayari ni mga naga-tribe lang nga kita mo ga contradiction ang will ni God kag ang will ni Jesus daw mo na pero hindi na yaman na the idea again perform na ni Jesus discreetly solving the problem makita mo na blang ang heart ni Jesus bala to meet the need amo na ang makita mo dapat sa text amo na the heart of our Savior to meet the need, no? The heart of our Savior to meet the need. Amo na dapat ang magtatak sa aton nga mind. Tapos ang verse 5 siling after to hambali Jesus nga what does this have to do with me my hours not yet come. Tapos gulpi lang nagambal si Mary sa servants nga do whatever he tells you, no? Ang whatever instruction he gives you nag-ensure nga i-follow nila precisely, di ba? Ang kay kung basaho mo tong previous nga text, daw gin-rebuke sa ni Jesus mo, no? May hours not yet come, no? Pero ang epekto di makita mga do naging confident pa si Maria, no? Supposedly ang iyang instruction nga balda na guys, bye-bye. Pero ang ginambalya pa sa servants do whatever he tells you. Expecting nga may obrahon din si Jesus, yeah, no? Ano man to ka do si Mary do kakabalan do ka mo na nga bago ka lang ginambalan gani nga may hours not yet come tapos hambal pa to sila do whatever he tells you, no? Nang hindi naman sa mabutang sa mo na I'd like to think nga no hindi sa I'd like to think I'd like you to think as well na paghambal ni Mary sa servants nga do whatever he tells you, this is a manifestation of faith kay Jesus, yeah, nga he will do something about the current need, no? Kagdi ang magsiling ta authority sa isa ka iloy over sa adult male wala na when it comes to first century Palestine pero ting idea bla nga honoring your parents for sure ara ini sa mind ni Jesus, yeah.
nga as a man, as a righteous man as he was or as he is, he did not want to dishonor his mother man sa ng idea. Pero ang do whatever it tells you, yeah, it is Mary's expression of belief, a firm belief that Jesus would do something about the situation. Right? Diri mo makita, mani nga, diri pa gid confirm nga si Maria, close gid siya sa hosts. Kay ti Mira, nga suguon mo di ang mga servant, man, hindi ka, bisita ka lang, mo nugo ka servant. So, you see, makita mo sa verse 5, nga si Maria, close gid siya sa hosts. Kag siyempre, kilalaman sa nga maybe relative or close friends ang host nga mga taga the instructions sa servants, no? Right? Verse 6 to 8. Now there were 6 stone water jars for the Jewish rites of purification. Okay, each holding 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, fill the jars with water. Okay, may mga empty itong jars, punon kuno, and they filled them up to the brim. And they said to him, now draw some out and take it to the master of the feast. So they took it. Sa setting sa wedding, may 6 ka stone water pots. Okay? Ini nga stone water pots, craft ginisa para sa Jewish purification customs. Ang mga Hudiyo, may ari ni sila style nga dapat may amo gini ka frequent manghinaw. Amo ni nga format sang kamot, maamo na style bla. Dumdaman nyo itong instance nga ginambalan sa mga Hudiyo si Jesus nga imo disciples gakaon wala gapanginaw. Wala to yung nagamin ko ila kamot ya. Masiing nyo gina-imagine na kamot na may mga lutak, hindi na amo na yan, it's really the mac. Okay? Ang ginamin to ya sa mga religious leaders ya, wala sila nagsunod sang proper gid nga hinaw nga may mamugid na kita no safeguard may mga mamugid no. What I mean to say is may ara pagid ritual sina ya. Nga may ara pagid religious and Jewish kind of washing of hands. Crazy, no? It's not just about removing 99.9% of germs. It's about spirituality, no? That's how crazy they are. May mga jar pagid niya para da gani, no? Imagine na may ara yung mga jar nga simple sa tubig lang, may ara pagid yung mga jar para sa amuna. So sa wedding to may amo to, okay? Minikita si Jesus nga mo to. Hindi sila ordinary, no? Hindi unlike made sang clay or mga materials. These stone pots specifically can designate for ritual cleansing, no? Washing sa hands kag sang feet. Kita nyo may mga various vessels for the purpose. Mga dagko ng mga suludlan bala, including washing kag may mga gagmay man. Ang each to, ang balsang text sa each can contain 20 or 30 gallons. Ti anom to ba? Ti 8 times 6 mo na sa kadamong atubi ito. Kita mo man ang wedding bala sa una 1 week to ya. I mean at the time, 1 week to yung ceremony or celebration. So imagine ako na kadamong nga wine ang kinanlanda. Especially nga pang-invite yung mga plowbog. Okay, isa pa gina ka contention si Jesus bala nagakondon sina, no? Siling ka nga nag-provide mo to sa wine tapos nag-ililinom to sa gali, no? So therefore mainom ta. Tama na. Of course hindi na yamo na, no? Hindi na yamo na. Well, kung lang tawon mo ang context ng drunkenness sa scripture, ya, nagatabid sa permit drunkenness, avoid drunkenness that leads to amoniding ang mga current mga sins. Ang problem naman niya sa imnanay diri sa aton niya kay ang ginoobra din mga hindi amo, no? Makita mo ang context hindi same, no? So hindi mo na sa magamit ng support ni Jesus gali nagobra why no damo pa so kita man, no? No. Okay. Ang aton diyang moral compass amo niho. Si Jesus, he turned the water into wine. Hindi man ta makasiling hindi nga non-alcoholic to or non-intoxicating to kay hindi na karon wine. Kag ti ang hambal sang master ang master sang feast namit. Ang namit diya ga-include ginaya sang cake ya. Hindi niya nga namit ha kay ang mga tawo nga pala inom wine at this time for them to say nga namit high quality kag wala alcohol masuyaan kaya gaib lang pala inom wine sang sparkling wine ko nanogro nga sa tayo yugo tayo simo nano ni man wine diba so hindi ka pwede makasiling nga hindi ni sa intoxicating of course that was an intoxicating wine pero ang aton di nga moral compass because Jesus was a perfect man kabaluta nga si Jesus
wala nag-condone evil, right? Dira tayo masulod. Nga, yes, Jesus transformed the water into wine, but he was in no way approving of any sinful acts. Dira na yung make sense ang aton nga text. Na masiling tangat si Jesus, galing yung pasugtan niya, magpinahubog to. Hindi ta makakonclude mo na. Kaya ang aton nga sure truth is, Jesus is not condoning any sin because he was a perfect man. So, dira ta mapunto. Okay? Dira ta mapunto. Okay, so ang makita ang pagdating sa kadamo-damo sang pots to, gimpapuno ni Jesus tubig, no? Sila nga, fill these water pots with water. Clear ya direction, di ba? Ginpili ya pagid ang mga empty nga vessels. Tapos obviously ginpapuno ya sa brim gid bala sa bagid sang jar nga para wala suspicion ipunan niyo sang tubig base karon masiling ka mga kung tunga lang to karon ang ginbut na base masiling ka mo ginlakta na sa kanunong ingredients pagkitaon ta kamo yung nga tubig na tanan niya. Do ka mo Jesus instructed them to choose the empty pots and to fill it to the brim for them to show them nga sure niyang miracle ya, no? Wala niya daya ya. Kay puno to ya, way di ba idugang diya, no? Hindi to yung mix, it was pure. Okay. Tapos ang Jesus said, now draw some and take it to the governor. Gin-instruct ya, nag-proceed sila immediately. Well, ang governor sang fees most likely it's either ang officiate sa ilang wedding, okay, it's either mo na, no, kag kita nyo ang ginpangita sang master sang wedding ang bridegroom, no, it's also a sign of respect man ang host or bridegroom ang ilang ginpangita. Tapos verse 9, when the master of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from. Ang sugpon din, ang pagsulat ni John the Beloved, may parentheses, though the servants who had drawn the water knew. Okay? Natilawan sang master, abi wine to eh. I mean, hindi lang abi wine gid man to ya. Right? Gina transform, right? Pero ang ginamin din ni John the Beloved, nga waay kabalo ang master nga halin to sa tubig. Tapos ang servant siya kabalo, right? Gintawag the master of the feast called the bridegroom and said to him, everyone serves the good wine first. And when the people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good one until now. May mga amo na galing nga style sa una, no? Nga ang una nga ginahatag nga wine mga nagmeet gid kiti syempre why pa grow ego eh. Kiti napiran nyo sang gainom pa kamo, why naman kamo gainom, di ba? Sang gainom pa kamo. Actually sure gid ko. I mean, makarelate na guro. Nga kung sa, medyo sa katapusan na nga part sang shotting, bla? Medyo bisa na din yan. So, nagka-kuriat ka pa na, yeah. So, uli, tubig na lang, no? So, that's how it works yung manggali. Ang ginimo nila sa una mo nito, makatipid guro kwarta eh, no? Ang pinakanamit, ipastak sa una. So, ano pagit ang imo nga assumption makuha from reading that? Meaning, hindi na ni sa early nga stage siyang wedding, medyo latter part na, medyo middle or latter part na kahit ang hambal sang master, amo na mo. Ang iba niya, ang good wine, ginatag nila yung early. Kamoya until now, good gyapon. Diba? Grabe nga ang nakastorya kami ni Mel bla na babe sa sa Monday to nga class bla na ang miracle ni bla sang turning water into wine. Okay, sa amo to nga time, first century pala, lain man yang fermentation sang sadto kag subong eh. Sa una, sa time to ni Jesus, maybe specifically sa time gini nga pag-turn sa water into wine, wala pa to ang mga modern nga barrel nga we have today. Subong maka-ferment ka wine for years. Okay? Sa time ng Jesus, hindi mo na mabra. Ang pinakalawig siguro like 11 months or 1 year, maglapaw sila mapanos na or maguba na blang wine. Kaya wala sila yung mga modern barrel like we have today.
Pero sa amo tong atsimpo, kay ang master ni Balao, kabalo he knows what he's talking about. Pag sila nga namit ang wine, kabalo gid siya nga namit ganyang wine. Kiti familiar maybe manginginom sa or kabalo sa kung ano ang namit nga wine, right? Para mag-comment sa sinibala. Familiar gid siya sa iyang nga wine. Right? Kagti making wine and making good wine are two different things. Okay? Making good wine, making the best wine are two different things as well. Bilang ang miraculous power ng Jesus bilang nga not only nga nag-ubra sa wine, nag-ubra sa namit nga wine, right? In an instant, ang pag-convert sa isang wine from grapes to wine and then i-ferment para magnamit, in an instant kinubra to ni Jesus ya. I mean, if you really think about the miracle, ka-fascinating siya bilang nga kaya ang mga miracles like matunga ang dagat do ka naturalistic siya kati dagat ang tunga okay wala siya bla any human process si Lazarus mabangon sa patay well God is the creator of human beings pero ariyo turning water into wine niya mayari ni involve nga human process mo fermentation hindi na natural nga katabo hindi tayo makakuha namit nga wine naturally from nature it should be processed by human beings. Do amo na blang ang tahom blang amo na nga isa niya sa mga miracle nga paborito ko blang ako may paborito ka man gid no nga it blows my mind sa sense nga from water ginturn Jesus into a namit nga wine nga supposedly ma-harvest ka pa ng ubas maobra ka wine ferment mo pa so in an instant grabe nga power bla grabe nga miraculous power in display sang Holy Spirit through the life of Jesus. Of course, then Jesus taking the credit for that. Verse 11, tapos ito yun ba? Dasig ba? Last verse for tonight. This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. So, amo na ang ini nga miracle ni sa Cana amo na ni sa ang introduction sa iyang public ministry amo na ni sa dire ni sa masugod public ministry and from here on sadya na ni mga sessions na no liga to mga medyo hindi mo matawag boring no hindi hello ay man pero mga introduction part ng mga history mga medyo mga sakit na sorihan pero ang ko ding idea and direta mako as naton ng application siguro for tonight sa verse 11 bla ang last na sentence bla nga and his disciples believed in him what do you mean kapati antos lang daan right sa previous nga session niya claim na to nga you are the son of God believe na to sila no pero ang bali diyan di beloved and his disciples believed him right. They already convinced that Jesus was the anointed Savior they've been waiting for. Pero ang epekto sila, the effect of seeing Jesus more, no? I mean, gapati, nas lang daan niya, but seeing Jesus performing something like that, nagdugang ila faith. Ang faith gali gadugang, yes, gadugang ginaya. Well, again, on Romans 14, klaro si Paul nga, ang Diyos ga-assign sang level of faith, right? Hindi ka mag-wonder nga si Paul Washer galabot niya sa mga delikado ang mga bukid ikaw yari ka lang di sa Isum 6 no hindi because faith grows okay gagrow ginaya kang may amount ginaya doesn't mean nga superior sa Christian hindi no it only means that God chose to work sa ina nga tawo that way okay of course kung iimpon mo naman na daya ang practical ang creature perspective may reward system gitang Diyos. And isa man sa mga storya naman sa Tuesday nga gali kiti kami ni Mama Ida pero miya ko na inambalan sa una mo nga okay lang na anak kaya bisa maninlo ka lang sa banyo basara ka sa langit no kung may banyo gyud man ang langit okay lang nga taga-tinlo ka to importante ato ka to at first ka tempting na sa pamatian nga no grabe so una amo nang method di mo para mapapati ako nga may langit lang butangan niyo mailong langit mo grabe
Noon daman, noon daman ko na nga pagkambala ni mama kadto din sa piyak balay ha. Kay si Tito Bing Bong na amon nga neighbor tawad balay siya nagtudlo sa konsyas mo like ano ko na mga prep siguro. Bala ko sa nga to madala ko yato tasa sa langit. Kay may Milo to. May Milo. Amo na tayo may tinapang. Amo na nga kung kung saan ako nag-Christian, hindi ko na masabat yung question niya. Kaya limlang sang gamay ko ya, kabalo kayo mapalangit na ko mo. Kaya mo na ginapurgas ako ng maida, mapalangit ka ganyan na kaya. Tuhod, uunak. No? Kaya, mama, Presbyterian to. Nagapati, sang ang naka-receive sang promise is her and his child. Amo na ba sa Biblia eh, naka-receive sang promise, it's you and your children mo, no? That's why we should baptize them. Oh, yan yan, no? Ate, pero amo na, no? That's the reason why I believe in infant baptism because the Bible teaches that the promise is for us and for our children. Lain man ang discussion. Pero anyways, what we're talking about here is pwede na nagali nga mangin content ka nga basta ato ka lang to, why ka lang nga rewards eh, no? I think nagim na sa Raymond and Mel one time nga mag-go after ka gid the rewards, right? Kay karon, kung masiling ka nga okay na ko nga luwas lang kuya, basta biskan walang rewards, it is an arrogant statement. Kag you are basically saying hindi ni sila desirable things eh. So are you telling me that the system of God is not desirable? Hindi mo gusto na magambal huod ayan ha. So why are you not going after these rewards? Okay? Nablang because kung lang to Matthew 5 dra mo na makita no. May mga crowns. Okay, may mga rewards. Ang mga gapanugid gospel, no, ang mga nagawali, ang mga humble, ang mga tao, ang mga ginpang martyr, may mga certain rewards sa langit. It doesn't speak of salvation, of course. Pero ang question, bilang as Christians, yes, we should go after these things nga because kung Christian ka, may desire ka dapat nga natural to go after these things. Hindi na yan nga sila yung nga the opportunista, kaya nga okay lang wala rewards sa totoo. Basta hindi lang pa impirno, good na ko. Kaya ang temptation, tamo na, ang utok, tamo na. Taman, takatamaran, nga ginahimo tala ang Diyos genie, bla, nga luwasa lang ko, hindi lang mga budlay. Amo nang gusto taya, no? Amot na maminsar. And we should we should repent of that mindset. Okay? Hinulsulantan ang klase paminsaron kay it could also mean gawa si Weke na luwas, no? It's a scary thing to think about. Pero as we grow as Christians, ga-process mo na da, no? As we realize, wala nga, ini nga reward siya wanis laging butang niya para competition. These things were set by Scripture kay para ipakita sa aton ang direksyon ta as Christians. Kay kung luwas ka sang Ginoo, direksyon mo amo giniaga pangita kaya sang gadisar ka mga lagad in any way you can. Right? Sa capacity man naging grant sang Ginoo, say mo. Halimbawa, sila mabirek ni Reggie, pamabibol sa diyan ni balay kada Sabado, they have the capacity to do this. Therefore, they do it. Di ba? Pero kung pag nila, no? Big dyan. May reward, Pero you see here, they already believe in Jesus, but seeing Jesus performing this made them believe more. No? I mean, paano mo na sa kung i-apply mo na sa imo subong, no? Ang level, ang intensity sa imo pag-trust sa Diyos, nagadepende man sa kung paano mo siya kakilala. Okay? The level of your trust in God depends on how much you know Him. Paano ka katuo sa someone hindi mo kilala? Right? Halimbawa sa friendship, say man na, ang level sang salig kasi it also depends on how much I know you as a friend. How much you have displayed credibility towards me through the years ng night. Okay? Tanawa mo na sa? And it reflects also matupa na sa gyapon sa scripture reading. ang Biblia bisan ano mo katuon and ang pagtupa sa application scripture reading tupan. Kaya tanawa bla. Ang natabo sa disciples when they already believe and they saw another aspect of Jesus. They saw more of Jesus
at that wedding and they believed more. Ang mamantana, gadamo ang nabalaan ta parte scripture, the more we know God, the more we trust in Him. The more we become willing to serve Him, the more fire in our hearts to serve Him. Amo na ka-importante ang knowing the Word of God. Kay, you don't just get more excited samtang gadamo ang imo nga Sunday attendance. No? Actually, as a matter of fact, if Christianity to you is none other than church attendance, gadugay, galuya ka. Gakatalaka na iya. No? But if you intentionally know the Word of God more, makita mo na da nga, you're a better Christian than a month ago. Tuntod gina iya. And I think all of us can say that. Kita kaagi man nga bago ta ng Christian, kaagi man nga na-observe na ang growth na bala. Ma-compare mo gidya Ma-compare mo gidya what kind of Christian you were like 3 months ago compared to now. Mas mature ka gidya, no? Mas mature ka gidya. And we have God to thank for that. Dira mo na makita bala nga just as it was with the disciples at this wedding, they believe in Jesus more. Same man as aton. The more we know God through His Word, the more we believe in Him. Okay? And the reason why we struggle in believing in God, the reason why we struggle in putting our faith in Him, na blang grabe gitong pag-resonate sa kay John Piper itong amalis, lakyan pa-play ni Mel blang. Ang pagtuo mo sa Diyos, ang contrast is pride. Okay? Ang nabalang lack of faith sa health sa pamilya mo, lack of faith sa future plans nyo, no? Kung mag-amo ko kung if I do this for God, maano na lang kami. Mga amo na style blind na blang, grabe nga reservation in serving God. Kay may amo ni, kay damo amo na blang. The reason why you struggle in that because you don't see God that much, no? You see very little of Him. That's why you trust Him very little also. Amo na sa. And our prayer and our desire for ourselves is for us to see God more. So in result is we can have faith in Him more, and in result sinada mga lagad kapag more no? And ang resulta pag da mangin mas mapinoslanon kang Christian even more siya kalibutan. Kay kalaw ay nga tawgon ka wala pulos sa Christian, right? Kalain kag ka-contradictory pamatian. It's an oxymoronic phrase, that's right. No, it doesn't do well with each other. Biskan ganing kawatan to sa cross may pulos to, no? He served as an example. Gusto mo mga example ka man. ang kinalain mo sa kawatan to sa cross kay wala kay nalansang. Ilansang ta na lang ka. Para pwede ka lang kasiling, okay ka lang, no? Anyways, that's everything that I have for tonight. Let's pray.